sumiklab ang tensyon sa pagitan ng militar at ng BIFF o ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa ilang bahagi ng Mindanao. Ito'y sa kabila ng kapipirma lang na huling annex ng Bangsamoro Framework Agreement sa pagitan ng MILF o ng Moro Islamic Liberation Front at ng gobyerno. Tinutugis ng militar ang mga miyembro ng BIFF na pinaniniwalaang nasa likod ng iba't ibang mga kaso ng karahasan. Sa Maguindanao, daan-daang residente na ang lumikas sa takot nilang maipit sa bakbakan. Live mula sa Sharif Agwak sa Maguindanao, may report si Chino Gaston. Chino? Jessica, batay nga sa pinakahuling impormasyon na nakuha natin mula sa pulis at militar, ay patuloy pa rin daw ang military operations laban sa BIFF kahit lumalalim na ang gabi dito sa ilang bahagi ng Maguindanao. Sa videong ito, halos walang patid ang pagpapaputok ng helicopter na ito. Ayon sa Mindanao Human Rights Action Center na may-ari ng video, bahagi raw ito ng operasyon ng AFP laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Itong mga nakarang araw, inabisuhan daw ng militar na lumikas sa mga nakatira sa mga barangay na tatamaan ng airstrike. Pero bago pa man ito, nagdilikas ng ilang residente matapos mabulabog sa sunod-sunod na pagsabog sa kuta ng mga rebelde. Dahil sa halos magkasunod na air at ground assault sa probinsya, hindi makumpirma kung ilan ng patay ayon sa militar. Isinasagawa raw ng militar ang tinatawag nilang law enforcement operation kasunod ng iba't ibang kaso ng karahasan na kinasangkutan di umano ng BIFF. Kabilang na riyan ang pag-atake sa Midsayak, North Cotabato kung saan ang hostage umano ang grupo ng mga guro at pinugutan ng ulo ang isang magsasaka. We are serving the warrant of arrest doon sa mga leaders ng BIFF. It's too much. Sa gitna naman ng malawakang operasyon ng militar, sumabog ang isang improvised explosive device sa isang palengke sa Dato Piang kanina. Isang buntis at isang bata ang sugatan. Kaninang umaga nagsimulang mag-ikot sa mga apektadong lugar ang isang team na ipinadala ng United Nations Commission on Human Rights upang alamin ang kalagayan ng mga residente. Sa ngayon, mas pinaigting pa ang seguridad sa mga daang papasok ng Sharif Saydona Mustafa at Dato Salibo na apektado din ng bakbakan. Pero bukod sa BIFF, may natanggap daw na impormasyon ang lokal na pamahalaan na kasama raw nila ang 2 banyagang terorista. Yung initial na report na nabigay sa atin, parang may foreign terrorist na kasali. So kasama dito sa operation na to. Hindi ko alam kung ano yung pangalan, pero yun yung mga na-report na galing sa baba. Nauna nang itinanggi ng BIFF na kumakandong sila ng mga banyagang terorista. Nangyari mga pag-atake ilang araw matapos mapirmahan ang ika-4 na annex ng Bangsamoro Framework Agreement na hinggil sa hindi paggamit ng armas ng mga armadong grupo sa Mindanao. Pero ayon sa tagapagsalita ng BIFF, ipagpapatuloy nila ang armadong pakikibaka para sa isang Islamic State. Kasabay ng bagong kasunduan, katuwang na raw ng gobyernong MILF sa operasyon laban sa BIFF. Hindi naman sila sinalakay, hindi sila ginulat, and they're actively engaging yung challenge ng mga BIF forces with the support of MILF. Doon sa mga lugar na nagtatangkang pasukin yung mga MILF communities. Jessica, nakausap nga natin yung ilang ground commanders dito sa Maguindanao kung saan sinasabi nilang halos na palibutan ng araw itong grupo ng BIFF na kanilang tinutugis sa ngayon kung kaya't taking advantage of the situation ay kahit gabi patuloy raw ang ginagawang operation. At katunayan, papunta tayo dito sa Sharif Agwak mula doon sa field kung saan kasama natin kanina yung mga sundalong dumidikit doon sa front lines ay naririnig pa rin natin kahit na gabi yung pagbagsak ng mga bala ng kanyon ng militar. Bagamat nakakuha rin tayo ng information na itong grupo nga ng BIFF na tinutugis ay nagwatak-watak o nag-splinter para mas mahirapan yung puwersa ng gobyerno na habulin sila. Jessica. Chino, ano ito? Tiniming dun sa pirmahan ng final annex? Parang pwede bang sabihin na ito'y pagpaparamdam ng BIFF? Jessica, alam mo yung facts of the case, no, yung mga circumstances na nangyari dito. Pwede nating sabing timing or pwede rin nating sabing timing on the part of the BIFF or timing din ang part ng gobyerno kasi dapat natin tandaan na parang although no one is saying this on the ground, no, walang ground commander na aamin ito, pero yung sense natin doon sa mga ground commanders na nakausap natin kanina ay parang ito na yung test ng sincerity ng MILF kung papayagan ba talaga nilang
pasukin ng militar yung kanilang mga teritoryo kung saan naroon ang BIFF na nagkukuta sa matagal na panahon, dahil dapat natin tandaan na dati nangangasapi itong BIFF ng MILF. So kung papayagan talaga nila na magsagawan ng law enforcement operation nitong militar laban sa BIFF, ay ito na nga yung titingnan na test para makita kung yung MILF will stand aside, let the government go in and then arrest yung BIFF na sinasabi naman ng MILF na hindi na nila kinikilala at itinuturing na nilang lawless elements. So ito yung sense na nakukuha natin na ito na yung gustong subukan ng gobyerno, yung sincerity ng MILF. Kaya't ginagawa nila nito yung malawakang assault dito sa Maguindanao. Kumbaga, magkakasubukan dito. Kung sa bagay, guest natin kagabi dito sa State of the Nation, si Mohager Iqbal, no? Yung kanilang chief negotiator. At ang sinasabi niya, talaga daw mahihirapan sila na kausapin as of this time itong BIFF dahil wala daw tumiwalag na sila sa MILF, breakaway group nila ito So parang he's saying, and inamin din naman niya na it's not going to be easy to try and reach out to this breakaway group. Yes, Jessica, to compound nga yung problems ng militar sa ngayon, no, and the MILF for that matter. Kasi yung teritoryo na hawak ng MILF, or the territory that they're claiming, is also yung teritoryo kung saan nasaan yung BIFF. At dapat natin tandaan na magkasanib nga itong BIFF dati sa MILF at matagal na ring kalaban nila. O iisang kalaban lang nila yung ating gobyerno, at hindi rin natin matatanggal bukod dito yung kamag-anak, no? Madami silang kamag-anak ang BIFF sa MILF at ganun din, at dapat nating tandaan yung reason kung bakit naman nag-take up arms, let's say yung MILF, ay naiintindihan din nitong mga miyembro ng BIFF kung kamag-anak nga sila. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Sharif Agwak, Chino Gaston.